God. So yung po mga nakatayo pa, meron po ditong space sa unahan. Yung po mga may katabi pang walang upo at pwede po kayo maupo dyan. Okay po? Kamusta po kayong lahat? Sabihin nyo nga po na kayong masaya at naniniwala. Isa pa nga po, kamusta po kayong lahat? Praise God. Parang full pack yata tayo ngayong araw na ito. Biyaya ni Lord. Kung meron ka mang katabi na first-timer, sabihin mo, welcome. Meron ba diyang mga first-timer? Welcome po, welcome. Thank you po sa inyong pag-attend po sa church ng JA1 Marikina. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin papalitan ng religion nyo. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Okay po? Praise God. So let's start na po. Ay, wait lang pala. JA1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Amen. Sino pong ready na makinig? Praise God. So, Happy New Year, everyone. So, ito po ang first Sunday of the year at by God's grace, congratulations sa inyong lahat kasi ang unang linggo, ibinigay nyo para kay Lord. Hindi ibinigay sa labahin, Hindi ibinigay sa mall, ang unang linggo. Hindi ibinigay sa kapitbahay o sa trabaho, ibinigay kay Lord. Kaya, you are blessed. So, start na po tayo. Ang title po ng i-share ko po sa inyo ay God First Alone. Tapos, God First Alone. So, let's pray first. Oh Heavenly Father, we thank you for today. I pray, God, na ang mapapag-usapan po namin ngayong araw na to ay makapasok sa puso ng bawat isa. Lord, hayaan niyo po na maintindihan namin kung ano po ang dapat naming unahin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. And Lord God, I also pray na lahat ng naririto, Panginoon, ay magkakaroon ng napakatinding biyaya sa araw-araw na kanilang buhay. Lord, salamat po sa araw na ito. Ikaw ang mataas at dakila sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. So, God first, alone. God is not just the top priority among many. Hindi lang siya yung top priority sa dami mong ginagawa sa buhay mo. No. He is the only supreme priority. Sabi nyo nga po, supreme priority. Walang anumang bagay at walang sino man ang papalit sa posisyon niya sa buhay natin. Kahit pa yan ay ang pinakamamahal mong asawa. Sino dito may asawa na? Oh. Walang papalit kay God, kahit pa yung pinakamamahal mong asawa, hindi papalit kay Lord. Or sa best friend mo, or sa trabaho mo, or sa anak mo, hindi mapapalitan ang katotohanan na Diyos dapat ang supreme priority ng buhay mo. God first. Pastor, ano pong ibig sabihin ng God first? Ibig sabihin, si God muna bago ang plans, bago ang tao, bago ang career. Sabi mo sa katabi mo, bago ang career, bago ang pag-aaral daw,
Hindi pa ako sure kung nag-aaral nga. Bago ang pag-aaral, bago ang feelings, bago ang sarili, si God muna. Sabi nyo nga po, si God muna. Si God ang una bago ang lahat. Kaya congratulations, una si Lord sa buhay mo ngayong unang linggo ng taon. Yun ang ibig sabihin ng God first. Ang problema, kapag ang preaching natin, ang title lang, God first, baka may second. Baka may third. Baka may fourth or fifth. Mamaya, ipagpapalit mo na si Lord. Kasi may pangalawa. No? Kaya po, ang title po nito, God first, alone. Siya lang, nag-iisa. Ano po yung ibig sabihin ng alone? Nung sinamahan ng alone? Ibig sabihin, God has no rivals, no equal. Hindi pantay. Halimbawa, yung pinakamamahal mong asawa at si Lord, hindi sila pantay. Wala ngang equal eh. No substitute. Pag hindi ko feel si Lord, pwede bang ang pan-substitute ay yung mag-iibang bansa ako para maaliw naman ako. Hindi, walang substitute. Pag sinabing alone, no rivals, no equals, no substitute. Wala siyang kapantay sa mga priority mo dapat. Siya lang yung nasa posisyon, wala nang iba pa. At walang pampalit sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin tinitreat si God like God first, then my goals. Hindi ganon. Kasi nga, God first alone. Hindi pwedeng God first, then my goals. Hindi. God first, hanggang may dumating na something more important. O para mas malinaw. God first, then my one day. O sino dito mga nakaranas na ng one day? Praise God. At dumating. Halimbawa, ang gusto mong one day, pag sinabing one day po, isang big blessing. Yung matagal mo na nagpe-pray kay Lord. Dumating na si the one. Ayun, dumating na. Yung matagal mo nang inaasang pinagpe-pray, 10 years na. Dumating din. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na si God at yung taong yon. Hindi. Kasi nga, God first, alone. Hindi nito papalitan si God as your supreme priority. Sabihin nyo nga po, hindi papalitan. Walang papalit. Kahit pa dumating si one day, si magandang work, si asawa, si scholar, hindi mo pa rin ipapalit si Lord doon. Hindi. Because God first alone. God first alone means walang second. Walang second honor. Wala siyang, una muna si God, tapos ikaw yung kasunod. Hindi. Hindi ganon because God first alone. Instead, pag sinabing God first alone, it means God defines everything else. All other things fall under Him, not beside Him. Hindi mo itatabi kay God yung mahalaga sa'yo, yung ibang mahalaga. Ilalagay mo yung ibang mahalaga sa ilalim niya. Kasi pagkatabihan, mamaya ipapalit mo na yan. Pagkatabihan, mamaya na si God, ito na muna. No. Si God dapat yung nasa top at yung ibang bagay nasa ilalim na lang. Kailangan maliwanag po yan. Bakit? Kasi pag dumating ang point na mamimili ka na, si God pa rin ang pipiliin mo. Bakit? Kasi siya ang supreme priority ng buhay mo. Kahit pa may malaking offer, Pastor, pasensya na. Bakit? Meron po kasing malaking kontrata. Dahil alam mong supreme priority si Lord pa din ang uunahin mo, kahit pa malaki yan. Okay?
Sabihin sa katabi, huwag ipagpapalit si Lord. Ilagay sa ilalim ang ibang bagay. Isaiah 45, 5a and 6. Ako ang Panginoon at walang iba. Tandaan, pag may kapalit si Lord sa buhay mo, ibig sabihin may iba kang Panginoon. Ano? Pag merong kapalit si Lord, Panginoon mo na rin yun. So, dalawa na. Paano nangyaring dalawang Panginoon? Ano? Isa lang. Mahirap pag madami. Isa lang. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. O, kita mo na, nag-iisa lang yan ha. Ituloy natin, verse 6. Upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw o mula sa angat ng araw at mula sa kanluran o paglubog nito, na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. O paulit-ulit ano? Bakit? Baka malimutan mo. Ngayong 2026, sigad lang. Hindi lang sigad ang una, sigad lang. Ngayong 2026, pag mamimili ka, walang ibang choices, sigad lang. Hindi ito multiple choice. A, B, C, D. Hindi rin po true or false. True, false. Hindi. Ang choices lang, sigad lang. Kaya, pag mayroong kasali sigad sa usapan, wala nang ibang pipiliin kundi sigad. Mamaya, mas malilinawan po kayo dyan. God first alone, ibig sabihin, siya ang may authority sa'yo, wala nang ibang papantay sa posisyon niya, at lahat ng bagay ay nasa ilalim niya. Tandaan, nasa ilalim. Walang pangalawa, walang kasunod. Lahat ay pandagdag lang. Siya ang una at ang iba ay pandagdag lang. Sabi nyo nga po, pandagdag. Kung meron kang magandang asawa, praise God, pandagdag lang yan sa'yo. Kung meron kang magandang trabaho, praise God, pandagdag lang yan sa'yo. Yung may mga katabing asawa, sabi mo, pandagdag ka lang ha. Linawin mo na agad. Totoo po ang balita. Pagpunta po natin sa langit, hindi nyo na po asawa yan. Ay bakit po? Eh kasi may iba ka ng papakasalan, walang iba kundi si Jesus. O, hindi pagdating sa langit, hindi mo na asawa yan. So sino ang uunahin mo talaga? Si God. Kasi yan, pandagdag lang yan. Nagkataon sa lupa, yan yung binigay na partner sa'yo. Okay? Kaya kung pamimiliin ka, yung asawa mo o si Lord, ay, walang isip-isip si Lord. Why? Kasi, pandagdag lang yung asawa. O, kung katabi mo naman yung kaibigan mo, sabi mo, pandagdag ka lang ha. Si Lord pa rin ang una. Kaya pag hinihila ka ng kaibigan mo na, tayo dito, gagawa tayo ng kasalanan. Anong gagawin mo? Friend, pasensya ka na ha. Kasi ikaw, pandagdag ka lang. Uunahin ko yung top priority ko. Walang iba kundi si Lord. Kung gagawin mo yan, desisyon mo yan. Pero papayuhan kita, wag na. Pero hindi kita sasamahan dyan ha. Kasi si God ang supreme authority ng buhay ko. Okay? O, pagdating mo sa trabaho mo bukas, sabihin mo, itong trabaho ito, pandagdag lang ito. Boss, pasensya ka na. Pandagdag ka lang sa akin, ha? Kaya pag nagkaroon ng pamimili, si God o ang trabaho, ano pipiliin mo? Pastor naman, mababawasan ang sahod ko. Hindi mo pipiliin yon. Bakit? Si God ang supreme authority ng buhay mo. Yung ibang bagay, pandagdag na lang. Pandagdag lang yan. Mamaya malalaman nyo kung bakit yung sinasabi. Okay. Matthew 6:33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Wow! Ano daw ang gagawin para daw ibigay ang everything? Ano daw ang gagawin? Seek the kingdom of God. Ano daw? Above all else. Ano ibig sabihin? Nasa above. Nasa tuktok. Seek the kingdom of God sa tuktok. Above all else. So lahat ng bagay nasa ilalim na.
Yung mga pandagdag, nasa ilalim na lang. Pandagdag lang yan. Above all else, kingdom of God muna. And He will give you everything you need. Kapag alam mo na si Lord ang top priority ng buhay mo, yung ibang bagay, idadagdag na lang. Ang problema, yung ibang inuuna yung pandagdag. Hindi si God. Yung inuuna, yung iiwanan din naman. Pagdating ng panahon, ang problema, yung pinipili, yung pandagdag, na pagdating ng panahon masisira, mawawala, magbababay. Sabi mo sa katabi mo, aray ko po. Yan bang inuuna mong yan talaga ay panghabang buhay mong kasama? Yan ba talagang inuuna mo ay napakahalaga kumpara kay Lord? Yan bang inuuna mong yan ay talagang ipagpapalit mo ang buong buhay mo dyan? Di ba? Hindi naman. So starting 2026, God first alone. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God first alone. Kahit hindi ka umattend. Sabi mo, kahit hindi ka umattend. Diyan sa katabi mo. A-attend ako. Bakit? God first alone. Kahit ako'y alone. Anong sabi sa verse? Above all else. Kaya yung everything na sinasabing, He will give you everything. Ano kayong everything? Sasakyan, bayad lupa, pera, trabaho. Ano pa ang everything mo gusto? Makapasa sa ganito, pag-aaral. Ano pa yung everything? Pera uli. Sige. Ano pa yung everything? Pera uli. Ano pa? Pera uli. Yan yung everything ano? Yan daw ilagay mo sa ilalim. Pandagdag lang yan. Si God ang above all else. Okay? Pastor, bakit naman ganon? Ang tindi naman ang hinihingi. Mamaya malalaman mo talaga kung bakit. Ang assignment ni God, na kapag inuna mo siya, yung everything ibibigay niya lang. Ang problema, hindi pa niya binibigay, pinipilit mong ibigay. Kayod ka ng kayod. Pagod na pagod ka. At anong inuuna mo ka si God? Kaya hirap na hirap ka makuha ang mga bagay-bagay. Bakit? Wala naman si God doon. Kung inuna mo si God, yung mga everything na hinahabol mo nun, babalik na rin niya. Ikaw ang hahabulin nun. Kasi nga sabi doon, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Ang problema, habol na habol kayo sa everything you need. Nasaan ang pera? Nasaan ang ano? Habol na habol ka eh. Kapag si God ang number one priority ng buhay mo, yung hinahabol mo noon, magbabaliktad yun. Meron na naman blessing. May dumating na ng pagpapala. Ang bilis namang gumaling. Pinatungan lang ng kamay, galing na. Bakit ganon? Kasi inuna mo na si God. Inuna mo na si God. Kaya starting 2026, God first alone. Sige, palapakan mo si Lord. Kaya babala. Kaya kung yung everything ang inuuna mo at hindi si God, ano kayong everything? Sige nga, magdagdag pa nga tayo sa everything sinasabi ko kanina. Studies. Sabi ng iba, ako po'y mag-aaral muna bago po ako mag-commit sa kung ano-ano dyan sa church. Narinig ko na yan dati. Ako muna yung mag-aaral. Nag-aaral ka nga. Unahin ko muna po ang pagpasok. Ako po'y busy. Yan ha. Sige. Mag-aaral ka muna. Nakapagtapos mag-aral. Magpapagamit ka na kay Lord? Ano sasabihin niya? Ako po'y nagtatrabaho. Walang busy po sa trabaho. Po'y nakakapagod. Sige, magtrabaho ka muna. Nung nagkatrabaho, nagkapamilya naman. Magpapagamit ka na kay Lord? Ang dami ko namang anak po alagain. Sige, alagaan mo muna. Lumaki ng mga anak. Eto na.
Ano, maglilingkod ka kay Lord? Ay, masasakit na ang garna eh. Hindi na makapunta na ano eh. Anong sunod mo sasabihin sa akin? Maglilingkod ka na kay Lord? Nakakatawa pero yan ang realidad ng buhay. Itong realidad, hindi mo napapansin, wala na talagang time, naubos na sa kadahilan mo. Ang daming dahilan natin. Kaya nga, God first alone. Kung bata ka pa lang, 40, 30, narinig mo tong preaching na to, ako may sasabihin sa'yo, ngayon na, wag nang magpatumpik-tumpik pa, boom, karaka-raka. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na. Ngayon na, aba naman. Ba't ka papatagalin pa? Ba't ka magdadahilan pa? Kala ko guys, si God, ang first, alone. Ano pa? Ano yung mga everything pa na pinapalit natin? Yung career, kabisihan, o yung negosyo. Woo! Sino dyan may mga negosyo? O yung mga may negosyo dyan, ha? Your trabaho, your jowa. O huwag magsasalita yung wala pa. Baka ikaw lang ang may alam, okay? Your family. Your asawa, your anak, your yaman, your barkada, or your sarili. Kaya ngayon 2026, kung minsan ipinagpapalit mo pa si God kay everything, ngayong 2026, hindi na. Hindi na. Kasi wala nang kapantay si God. Magkakaroon ng problema kapag may iba kang inuna. Kaya dapat, ngayong 2026, si God ang above all else, walang second, walang next. Lahat ay under ni God sa buhay mo. Amen? Okay, introduction po yon. Let's start our preaching. Paano kumilos ang tao na ang Diyos ang higit sa lahat? Yan. Paano kumilos? Number 1, ang Diyos ang maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sabi nyo nga po, lahat. Lahat. Pangunahin ha, pangunahin. Anong pangunahin mong pangangailangan? Pagkain, tama? Tirahan at kasuotan. Gawin mong ganun si God. Siya ang pangunahin sa buhay mo. Colossians chapter 1 verse 18. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So, He is first in everything. Opa. Ano sabi? He is second. Ano sabi? He is first. Kaya pag may mga agawan ng schedule, He is first. He is first. Uy. Ano po kasi namin, alam mo yung Mansari, Pastor. He is first. Pastor, ano kasi, nagyayayang family gathering. He is first. Pastor naman, may ano yung barkada may alam mo yung may lakad ngayon lang kami magkikita-kita, reunion ba, reunion. He is first. Tagalog para mas masaya. Baka sa English hindi maunawaan. Tagalogin natin. Colossians 1:18. Siya ang ulo ng katawan. Nasaan ka po ang ulo? Nasa paa? Nasa taas. Kaya nga po above all else Ibig sabihin, nasa ulo talaga siya. Nasa top. Okay? So, siya ang top priority. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, the church. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. O, sabi nyo nga po, pangunahin. May sabihin pa ako sa iyo. Ano sabi dyan? Ang panganay mula sa mga patay. Ano po yung sinasabing panganay mula sa mga patay? Okay. Alam niyo po ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, si Jesus ang kauna-unahan na nabuhay
mula sa mga patay. Ibig sabihin, pag ikaw ay na kay Jesus Christ, tinanggap mo si Jesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas mo, pag namatay ka, kat hindi ngayon, pagdating ng panahon, huwag ka mag-alala. Hindi ka talaga mamamatay. Mananatili kang buhay magpakailan pa man. Kasi si Jesus, after 3 days na buhay din. Kaya ikaw, ganun din ang mangyayari sa'yo kung na kay Jesus ka. Kung na kay Jesus ka. Pero kung ikay nasa religion, ay nako. Kailangan na kay Jesus ka. Si Jesus lang. Wala nang iba pa. Amen? So kung mamatay man, mananatiling buhay magpakailanman. Ito yung dahilan, isa sa dahilan, kung bakit ko sinasabing God first alone. Kasi at the end of the day, or at the end of our life, kanino ka babalik? Sa kapitbahay na kachismisan mo? Sa trabaho ba babalik? Sa school? Sa business? Sa mahal mo sa buhay? Hindi. Kanino ka babalik? Kay God. Kaya dapat lang naunahin mo siya. Dapat lang. Sabi mo sa katabi mo, dapat lang. Dahil kung hindi, aba naman, mag-isip-isip ka, Pastor, nag-apply po ako ng trabaho. Hindi ako matanggap-tanggap. Pinagpiray ko po yan every Sunday. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho, bigyan niyo po ako ng trabaho, bigyan niyo po ako ng one day. Big blessing. Malaking sahod. At dumating na. At ano nangyari? May linggo. Ayun na naman tayo. Napatapat ng linggo na gagawin mo. Ano sabi dyan? Siya ang maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. I-request mo agad, boss. Kapapasok mo pala sa trabaho, pwede pong walang linggo. Ay, hindi pwede. Bakit? Ito schedule ko sa'yo. Bago ka pala nagpapabalik ng schedule. Ay, sorry po. Kailangan ko lang po talaga unahin si Lord. Pasensya na po kayo. Huwag kang mag-alala. Kung inuna mo si Lord, all these things shall be added unto you. Kaya kung iniwan mo yung trabaho ngayon, huwag kang mag-alala, may ipapalit na mas malaki ang sahod, mas ayos ang schedule, mabait ang amo, maayos ang mga katrabaho. Bakit? Inuna mo si Lord. Amen? Okay. Kaya kung may mga lakad ang family, unahin mo muna si God. Pastor, baka naman magalit. Yaan mo nang magalit. Oh, katindi mo lang yung preaching, pastor. Bakit? Kasi kapag wala sa pamilyang nanindigan sa Diyos mo, paano sila maniniwala sa'yo na totoo sinasamba mo? Kung simpleng mga gathering ay hindi ka makahindi. Diga? Ba't ka punta doon? Ano kang meron doon? Ako yung naninindigan dahil ang Diyos ko sinasambay buhay. Ako yung naninindigan. At pag nakita nila yung paninindigan na yun, sasabihin nila, grabe ka talaga. Kaya pala, ang ipinaglalaban mo pala ay buhay din namin na walang hanggan. Amen? Yun yan eh. Yan ang labanan. Pastor, bakit ganun katindi ang hinihingi? God first alone. Bakit? Colossians 1:15-17, yung naunang verse. Makinig po kayong mabuti. Dahil talagang itong preaching na ito ay pwedeng kainin tong mga word na to hanggang dulo ng walang hanggan. Christ is the visible image of the invisible God. Bah, grabe yan. Kaya yung nagsasabing si Kristo ay tao lang, ayun ang verse ha. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Bago pa po nilalang ang lahat, bago pa nilang yung trabaho mo, yung asawa mo, yung business, yung negosyo, andyan na si God. He is the supreme over all creation. Verse 16, for through Him, God created everything in the heaven realms and on the earth. So lahat na nakikita mo sa earth, kinreate ni God. He made the things we can see and the things we can't see.
Siya ang gumawa ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nakikita mo ba ang hangin? Ginawa yan ni God, kaya hindi mo nakikita. Nakikita mo ba itong palpit? Itong kahoy na ito? Ginawa yan ni God. Ano pa? Such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world, everything was created through Him and for Him. Ano daw sabi? Everything was created through Him and for Him. Kinreate ka ba ni God? Para ka sa Kanya. Verse 17, He existed before anything else, and He holds all creation together. Kaya kung inuuna mo yung nilalanglang, kesa lumalang, hindi ba malaking insulto sa Kanya yun na lumikha ng lahat? Di ba? Kung inuuna lang natin yung mga bagay na nakikita natin sa mundo, then hindi ba malaking insulto sa gumawa ng lahat kung hindi mo siya uunahin? Anong inuuna natin dyan? Napakalaking insulto sa Diyos na inuuna mo yung kinreate lang niya kesa sa Kanya. Hindi ba sapat tong dahilan para talagang unahin siya sa lahat ng bagay? Kasi lahat naman ng bagay galing din sa Kanya. Kung maiintindihan natin ang papel ng Diyos sa lahat ng bagay at buhay natin, sigurado at dapat i-prioritize talaga si Lord. Hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anumang bagay sa mundo. Sabi ko nga po dito, hindi natin alam ang mangyayari mamaya, sapat na itong dahilan para hindi mo siya ipagpalit. Sino po may alam mamaya na mangyayari? Wala. Hindi mo pala alam ang mangyayari. Cut. Malay mo, mamaya kunin ka na ni Lord. Ang tanong, ready ka ba? Sasabihin ng isa, uunahin ko po yung negosyo, kukuhanin ka na ka mamaya. Ano gagawin mo? Kita mo na? Hindi ba ito sapat na dahilan yung hindi mo alam ang mamaya para hindi siya ipagpalit sa anumang bagay sa mundo? Hindi mo alam ang mangyayari mamaya eh. Kaya, it is always a right choice na unahin siya. Always. Tulad nung friend ko from Taisan, kasama ko pa dito nung nag-birthday ako. Mas bata pa sa akin. Siguro, mga 35 yun, 36 din. Bata pa sa akin. Ang lakas-lakas pa. Nagdadrive pa po dito, papunta pabalik. Alam nyo, pag uwi niya, yun, na ospital. At nung isang araw lang, namatay po siya. Bata pa siya. Nakakalungkot na pangyayari, pero salamat kay Lord, dahil yung tao yun, alam ko, nakakilala kay Lord. Pero, ang buhay kasi hindi natin alam mamaya. Kaya as soon as possible, you need to decide if talagang lagi mo siyang uunahin. Para pagdating mo naman sa langit by God's grace, pag tinanong ka, anak, anong ginawa mo sa lupa? Eto po. Anong ginawa mo nga? Ano po? Ano kayo sasagot mo? Tumambay po, tumambay. Anong ginawa mo anak sa lupa? Ano po? Nagbilang po ng kwarta. Yun lang ginawa mo. Anong ginawa mo sa lupa? Ano po? Nakipag-chismisan maghapon. Anong ginawa mo sa lupa? Ano kaya sasagot mo? Naghanap buhay. Yung ba yung sasagot mo? No! Anong magandang sagot? Anong ginawa mo anak sa lupa? Ang magandang sagot, Lord, inuna kita sa lahat ng bagay. Grabe yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, saan ka naroroon? Saan ka ba napunta? Ano ba mga ginagawa mo sa buhay mo? Sayang naman yan, iisa na nga lang. Kung saan mo pa ginagamit. By God's grace, kailangan talaga si Lord walang kapantay para hindi mo siya ipagpalit. Colossians chapter 1 verse 23. But you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news
or the salvation. The good news has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God's servant to proclaim it. Yes, madali naman maintindihan that Jesus Christ is the Savior. Kinakanta natin kanina. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Diba? Only Jesus Christ. Pero itong matindi. Tatandaan mo. Ano sabi dyan? But you must continue to believe this truth. Why? Kasi maraming aagaw nito sa'yo. Nagpapaalala na to continue to believe, stand firm, don't drift away, kasi may tendency talaga na hindi magpatuloy kapag nabulag tayo sa everything na ino-offer ng mundo. Nakakaano yan? Nakakawala ng direksyon. O-offeran ka ng mga bagay na malilimutan mo na dapat si Lord pa din ang una. Kay Lord pa rin dapat busy at hindi sa iba. Ipapakita ng mundo sa'yo na mahaba pa naman ang time. Sinong meron thinking na ganon? Mahaba pa naman ang time. Ano na, saka na, sa banda-banda na riyan, pastor. Mahaba pa naman. Sinong sabi sa iyo? Tignan mo ang edad mo ngayon. Napansin mo? Dati grade 1 ka pa lang. Ngayon, kita mo naman. Ang bilis ng panahon! Napakabilis po ng panahon. Akala ko elementary pa lang ako. Tumatakbo kami sa tubuhan. Pero ngayon, nasa na ako? Maedad na tayo. Kaya hindi na tayo slow motion, nagmamadali na tayo. Nagpapagamit na tayo ng mabilis kay Lord. Ipapakita kasi sa iyo ng mundo na mahaba pa ang time, nagkakamali ka. Ano pa ito? Ito pa ipapakita ng mundo sa iyo. Madami pang pagkakataong maglingkod. Pwede pang bumalik. Pag lumayo, uy, yung mga lumalayo dyan. Baka ang isip ay pwede pang bumalik. Mag-isip-isip ka, baka makita mo ang sarili mo na gusto mo nang unahin ng Diyos, pero wala nang kakayahan. Gusto mo nang unahin si Lord, pero wala nang panahon. Gusto mo nang unahin si Lord, pero wala nang pagkakataon. Cut. Tatandaan, kapag masyado tayong busy sa maraming bagay at hindi natin nakikita ang kahalagahan ng buhay at buhay na walang hanggan, pwede kong sabihin na nakadilat ang mata pero bulag. Kaya mag-ingat. Sino po dito nabubuhay pa sa earth? O lahat tayo, di ba? O mayroon pang Bible verse para sa nabubuhay sa earth. Ito na para sa iyo. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Satan, sino daw? Who is the God of this world? Woo! Sino daw ang God of this world? Satan. Has blinded, binulag, the minds, ang utak of those who don't believe. Yung mga binulag ang kaisipan ng mga hindi naniniwala. They are unable to see the glorious light of the good news. The good news is the salvation na ino-offer ni Jesus Christ. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Alam niyo po, ang mundo ay design ni Satan para alisin ka sa focus na dapat unahin at i-priority siya. Tuturuan ka nitong maging bulag sa katotohanan, kaya imulat mo ang iyong mga mata at buksan ang iyong kaisipan. O-offeran ka talaga ni Lord ng mga kunwari ay masayang gawin. Kunwari ay makakapag-satisfied sa'yo. Kunwari ay makakapag-contento sa'yo. Pag to naging jowa ko, contento na ako. Sino sabi sa iyo? Ino na pangasawa, Lord, tanggalin mo na sa buhay ko. Kita mo na? O ano? Lord, gusto ko po, ganito po. Pag ito po, nakuha ko tong business na to, naging mayaman po ako, maging contento na ako. Sino yung sabi sa iyo? Nung binigay nga, ano nangyari? Lord, ang dami pong may tangka sa buhay ko. Ang dami ko po kasi pera. Naging at peace ka ba? Hindi. Bubulagin ka ni Satan sa maraming bagay na akala mo yun talagang
hinahanap ng puso mo, tatandaan mo, kung sino ang gumawa sa'yo, doon ka pumunta at maglingkod sa Kanya. Kaya be careful. Sabihin mo sa katabi mo, mag-iingat ka. Baka mabulag. Baka hindi mo makita ang tunay na mahalaga. Akala mo yung masaya pa. Hindi na pala tunay. Nililin lang ka lang ng mundong ito. Kaya wag mabuhay sa mundong ito, ha? Wag sayang-saya na sa mundong ito. Itong mundong ito'y babaguhin. Ito'y mawawasak din. Papalitan po ito. Magkakaroon ng new world, new earth. Papalitan itong mundong ito. Masisira po ito. Huwag itong magpakas sayang-saya dito. Hindi pa ito. Ito po'y temporary home. Sabi niyo, temporary home. Babalik pa tayo sa tunay nating tahanan sa langit. Na kung saan walang bukbok, walang maninira, walang magnanaka, walang maghihirap, wala na magkakasakit. Kaya huwag masyadong, dito na ako mabubuhay. Pastor, mamahalin ko tong mundong ito. Dito na ako. Abay, sayang-saya ka na dito. Isang labas mo lang sa labas, pinagpapawisan ka. Doon, ang pinapahalaga ng tao dito, nilalakaran lang doon. Ginto ang lakaran po doon. Inaapak-apakan mo lang yung mga pinapahalagan dito. Imagine, ang inihanda ng Diyos sa'yo. Siguro naman sapat na itong dahilan. Para ngayong 2026, hanggang sa dulo ng buhay mo, unahin mo siya. Sige, palapakan po natin si Lord. Dagdagan pa natin para mas lumalim yung unahin si Lord, ha? Romans 13:11. Ako po hindi na nananakot. Sinasadya ko po talaga. This is all the more urgent. Ano po yung urgent? Nagmamadali na, parang emergency, Ito na. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up! Sabi niyo ka pa, wake up! Huwag mong tulugan si pastor habang nagpe-preach. Wake up! For our salvation is nearer now than when we first believed. Malapit na po, malapit na. Handa ka na ba? Sa second coming, handa ka na sa rapture? Alam niyo po yung rapture? Yun yung isang kisap mata kukuhanin lahat ng believers ni Christ. Isang kisap mata. Parang gano'n, pag mulat mo at damit na lang po yung matitira. Pag naiwan ka, alam mo na. Halimbawa yung nag-rapture. At nawala yung katabi mo at nariyan ka pa siya. Mahirap na. Pero maganda pag gano'n, nasaan ako? Wow, nakasama ka. Pag nag-rapture, Pastor, nasaan ka? Pastor? Mahirap pag naiwan ka, ha? Malapit na si Lord. Handa ka na ba? Pag hindi ka pa makasagot, pag ikaw ay tinanong ko, handa ka na ba? Pag dumating na si Lord at nakasimangon ka, matakot ka na. Pero kapag handa ka na ba, malapit na si Lord, handa na po, handa na. Pag enjoy ka pa at malapit na si Lord, iba na. Alam mo na ang tunay na purpose ng buhay mo. Pero kapag sinabi ko sa iyo, malapit na si Lord, huwag naman ngayon. Ayan po naglalaro na po sila. Ayan, yan po si Ellie. Ay, may partner na po siya, dalawa na po sila. Diba? Cute ng mga bata. Huwag tayong umasta na para bang alam natin ang mangyayari. Alam natin ang bukas. Kaya habang may pagkakataon, huwag sayangin ang oras. Huwag sayangin ang oras. Oras ng sigad na lagi ang una, wala ng iba. Okay? Kaya Psalms 90 verse 12, hindi pa ako tapos. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Bakit diyan nga hindi pa binigay ni Lord yung yung merong nakalaklak sa utak sa ulo natin? Halimbawa 9 days to go. Yung wala yung na may timer, yung parang 1 oras ka na lang, ano kayo gagawin mo? Yung parang may timer nga, ba't kaya hindi nilagay na gano'n na lang?
Para medyo magising sa katotohanan na ang buhay talaga ay hindi natin hawak. Yung parang may nakalagay na tayo, isang araw na, ano yung gagawin ko? Sigurado, sasabihin ko sa'yo, uunahin mo yung mahalaga. Pupunta mo agad yung mga mahal mo sa mahal na mahal ko kayo, ha? Mahal na mahal ko kayo lahat. Kayo, Lord, ikaw ang una sa lahat. Paglilikuran na kita, sigurado. Pero hanggat hindi natin alam, chill lang yan. Okay. Okay lang. Hayaan mo mabuhay ka na parang may timer. Tik, 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 tik. Mabuhay ka na may timer. Mamaya, mas grabe pa ang gagawin mo para sa Panginoon. Amen? Ngayong 2026, lahat ng pagbangon sa umaga at paghimlay sa gabi, una ang Diyos. Gigising sa umaga, thank you, Lord. Tutulog sa gabi, Lord, thank you po. At bawat minuto ng buhay mo, isipin mo na lang na merong CCTV nakatutok sa'yo 24/7. Anak, anong ginagawa mo? Ano yan? Isipin mo may nakatutok na CCTV sa langit sa'yo. Ang tanong, kung pinapanood ka ni Lord, sa palagay mo, makakangiti ka kaya habang ginagawa mo yung ginagawa mo? Parang hindi, pastor. Masama yata itong ginagawa ko. Yan. Kaya dapat maging una si Lord sa buhay mo. Manalangin, mag-worship, mag-devotion. Wala nang double-minded. Starting 2026, hindi na mamimili. Ano kayo mauna? Maka-absent kaya? Hindi na, wala na gano'n. Wala nang gano'n choices. Si Lord na lang muna agad. Wala nang kaagaw si Lord sa buhay mo dapat ngayong 2026. God first alone. Walang beside. Lahat ay under. Kung ang kaagaw ni Lord ay trabaho, huwag mong ilagay na ka-level ni Lord. Ilagay mo under God. Ilagay mo sa ilalim yon. Kung ang kaagaw ni Lord sa'yo ay bago mong jowa or nanliligaw pa lang at pinapakilig ka, huwag mong piliin yung temporary kilig. Piliin mo yung magpapakilig sa'yo forever. At si Lord yon. Kung ang kaagaw ni Lord sa'yo ay pagod, Pastor, pagod po kasi sa trabaho, puyat po kasi, puyat. Hindi po ako puyat po kasi. Kung ang kalaban mo ay puyat, pagod, kailangan mo ng tulog or rest, unahin pa rin si Lord na nagsabing, I will give you rest. Kung ang kaagaw ni Lord sa iyo ay negosyo, kung alam mo na ang negosyo mo ay galing sa Kanya, bakit naman niya papabayaan kung uunahin mo siya? Isarado mo ng ilang oras lamang. Pumalik ka na lang pagkatapos. Okay? Kung ang kaagaw ni Lord sa iyo ay sarili mo mismo, defeat your flesh. Join our prayer and fasting. May prayer and fasting tayo mamaya. Ngayong oras po ito, nagpa-prayer and fasting na po tayo. From 12 to 8, wala po tayong kain. Yung gusto pong sumama, ito po ay 4 Sundays ng January. Okay? Mamaya pong 4 to 6, may service po ulit tayo, prayer and fasting. Okay? Kaya yung mga gusto sumama at labanan ng flesh, ito na ang pagkakataon. Let's defeat the flesh together. Kung ang kaagaw ni Lord ay pera, sabi mo sa tayo mo, kung kaagaw ni Lord ay pera, yung iba hindi na kinausap eh. Kung ang kaagaw ni Lord ay pera, then bring your tithes. Bring your first fruit, panlaban yan sa pera. Kung ang kaagaw ni Lord ay mahal mo sa buhay, mas piliin mo si Lord na nagbigay sa iyo ng walang hanggang buhay. Okay? At by God's grace, kapag inuna mo siya at walang ibang papantay sa Kanya, tatandaan mo, hindi ka papabayaan ni Lord. Hanggang pang walang hanggan. Hindi. Because God first alone dapat. Sige, palapakan mo si Lord. Number 2. Last na to. 2 puntos lang po ako. Unahin ang pinauuna ng Diyos. Yan. Paano kumilos ang taong na ang Diyos ang higit sa lahat? Number 2, unahin ang pinauuna ng Diyos. Ano ba pinapauna po ni Lord? Ano yung gusto ipagawa ni Lord sa'yo? Sige nga. Alam na po ba natin kung anong gusto ipagawa ni Lord sa atin? Maglaba po ba? Maglaba?
Ano pong pinapauna ni Lord? Mamalansya? Mag-alaga ng bata? Ano pong pinapauna? Ito ang pinapauna ng Diyos, kailangan maliwanag. Kasi pag alam mo yung pinapauna, yun ang uunahin mong gawin. 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 5. 2 Corinthians chapter 4, 4 to 5. Ayan, verse 5 na nga po. Verse 5. Yan. You see, we don't go around preaching about ourselves. Okay. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. Anong ginagawa daw ni Paul? We preach, hindi daw ang sarili niya, hindi para iangat ang sarili niya, ipagmalaki ang sarili niya, magyabang in short. Anong ginagawa niya? Hindi daw ginagawa ni Paul na ipagyabang negosyo niya, sahod niya, narating niya, natapos niya. Hindi para sa kanya sarili. Ang ginagawa niya ay ipinipreach si Jesus Christ sa marami. Paano ka pinipreach si Jesus Christ sa marami? Do I need to preach the word? Kung merong word, praise God. Pero hindi lang yon. Pwede kang mag-preach ng Jesus sa ibang tao through your life, through your testimony. Yung mga binagong buhay dyan, yung mga napagaling ni Lord. Di ba? Pwede mo gamitin yan. Madaling mag-invite kapag meron ka mga testimony. Nakareceive ka ng one day, ng himala, ng miracles. Madaling i-preach si Jesus Christ sa iba. Isang invite lang. Isang alaga lang. Yan ang pinapauna ni Lord. Kasi nga, seek ye first the kingdom. In short, tayo ay kingdom-minded. Paano yung kingdom-minded? Tandaan mo, hindi ka nabubuhay sa earth. Nabubuhay ka for heaven. Tama? So, ibig sabihin, kung ikaw ay kingdom-minded, ang isip mo ay makalangit, ibig sabihin, sabi sa verse, seek ye first the kingdom. Kung ikay isip makalangit, kailangan magdagdag ng tao sa langit. Papayag ka bang ikaw na lang palangit? Paano naman yung katabi mo? Palangit din yan. Paano naman yung kamag-anak mo? Kami palangit na ha, bahala na kayo. Magkanya-kanya na lang tayo. Hindi! Ang Kristiyanong nasa lupa, ang target niya, yung lahat ng mahal niya sa buhay, maipakilala si Jesus at yung mga tao yung pagdating ng panahon, madala rin sa langit. That's the target. Ay ano ka naman kung magkaroon ng milyon-milyon, bilyon-bilyon? Ano ka naman kung magkaroon ng bahay at lupa, ng healing? Ay kung hindi naman mapupunta sa langit, ay wala din. At mapunta doon sa kabilang channel. Anong kabilang channel? Sa hell. Sa impyerno. Ay mas malungkot yon. So ang target po natin, yung kapamilya mo, kaibigan mo, kapuso, kapamilya, kabarkada, kung sino man, katrabaho, kaklase, lahat ng ka. Ang kaka, lahat ng ka. Dadalhin mo lahat yan sa paanan ni Jesus. Ipapakilala mo si Jesus. At alam mo, pagpapakilala kay Jesus, hindi madali. Hindi agad magigets. It takes time. Kaya po tayo lahat dito nag-aalaga, tulong-tulong po tayo dito. Kahit kami pa ulit-ulit dito, tanggapin mo si Jesus. Linggo-linggo lang yung tinanggap. Di ba? Di ba tayo linggo-linggo nagpapatanggap? Sadya. Hanggat maintindihan niya kung ano ang kaligtasan. Pag naintindihan yan, pagdating sa langit, magpapasalamat yung tao ngayon sa'yo. Salamat, Ate Maymay. Salamat, Bibian. Salamat. Salamat, Tita Beth. Salamat, Eunice. Salamat, Kuya Dennis. Salamat, Darwin. Salamat, Christopher. Bakit? Yun ang pinakamahalaga. Yung madala yung tao yung sa langit. Yun ang pinakamahalaga. Wala nang hahalaga doon. Magbigay nga po sa akin na mas mahalaga doon. Kung bakit ka ini-invite dyan, dahil mahal ka niyan. O sino dito yung mga first-timer? Ako na magsasabi, kaya ka ini-invite niya kasi mahal ka niyan. Ayaw ka niya doon sa mainit. Ayaw ka niya doon sa parusa. Ayaw ka niya doon sa doon sa papahirapan. Ayaw ka niya doon. Ang gusto niya, dalhin ka doon sa napakagandang buhay doon sa kalangitan. Kasi mahal na mahal ka ng taong yan. O itong mga group na to, sa totoo lang, mahal na mahal kayo ni na Christopher, ni na Darwel, yan, ni na Mahal na mahal kayo ng mga yan. Di ba? Imagine mo, magse-celebrate tayo doon sa langit. Talaga, mamamasyal po kami sa inyo.
Kasi may mansion daw sa langit. May mansion? May verse na nagsabing may mansion sa langit. Ang tanong, gaano kalaki yung mansion mo? Paano po mapapalaki yung mansion? Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka kay Lord. Kung gusto mong mapalaki. At pagdating doon, hindi na nababago ang status. Kung ano yung status mo, yun na yun. Wala kang dapat pagtrabahuhan doon. Wala. Hindi boring ang langit, masaya doon. Kaya pag naroon tayo, mamamasyal tayo sa bawat bahay doon. Lods, nasaan sila? Lods! Baba ka dyan sa 13th floor. Taas ah. Ay, naku, humanda ka. Mas masaya doon. Wala na doon chismosa. Wala na yung maninira sa Facebook. Wala nang nag-i-scam doon. Wala na. Aba, ay mas masaya doon. Kaya kung papapiliin ka, lahat ng kapamilya mo, kapuso, lahat yan. Ipakilala mo si Jesus, dalhin lahat yan sa langit. Ikaw hindi pa, pumunta ka dito. Kailangan mo si Jesus. Kung ano nung ginagawa mo dyan. Puro ka trabaho, mag-church ka. Puro ka pag-aaral, pumunta ka dito. Pwede yung pagsabayin. Si Lord at yung church. Si Lord at yung pag-aaral, pumunta ka dito. Lahat. Kaya ako'y natutuwa, ang dami dito nag-i-invite. Madami. Mahal ka ng mga yan. Kasi mahalaga ang langit. O sige nga, magsabi kayo sana mas mahalaga doon. O kita nyo na, wala kayong masabi. Kasi mas mahalaga yun. Gagawin namin ang lahat para mapunta lang kayo doon. At kung hindi mo nyo nagigets yung ginagawa namin, okay lang, pagdating ng panahon, magigets mo din. Okay? Yung pag-i-invite namin means I love you. Yung pagpapakain namin means I love you. Yung panlilibre namin means I love you. Yung paghatid sundo sa'yo means I love you. Isang chat means I love you. Uy, church naman tayo, I love you yon. Okay? Kaya yung mga, sa isang araw na, sa isang araw na, sa isang araw na, para mo na lang sinabi, tinatanggihan mo langit eh. Pero hindi kami titigil. Hindi kami hihinto hanggat ang isang ikaw ay maintindihan mo kung anong pinaglalaban namin. Amen? Hindi ka ililigtas ng religion. Ang dami na yan. Si Jesus lang magliligtas sa'yo. 2:21, ano? Yan. Ano ako ng aking asawa. Okay. 2 Corinthians 4:15-18. All of this is for your benefits. And as God's grace reaches more and more people. Imagine yan ginagawa natin. Yan ang pinapauna ni Lord. Yan ang unahin natin. Reaches more and more people. Kasi marami talaga pang hindi alam. Napakadami pa. And by God's grace, kung nasaan ka mang lugar, magtatayo tayo ng church doon sa lugar mo, ha? Walang ibang gagamitin kundi ikaw na. Ako, pastor. Magpapastor ang tulad ka? Ganyan din sinabi ko dati. Kala ko, dancer lang ako eh. Pasayaw-sayaw lang po ako sa church. Sasayaw, yung pala eh, doon. Ano, bakit po? Punta ka sa Marikina, magtayo ka na simbahan doon. Ha? Tunay? O, di ba? Alam mo, maganda pa ang plano ni Lord sa buhay mo, kaya humanda ka. Sino gusto mo paggamit kay Lord? Amen. Kahit nasaan ka man, hanggat may tao, may mission tayo. Hanggat may tao. May tao ba papuntang bundok ng San Mateo? May tao ba doon? May mission pa tayo. Kung saan may tao, may mission pa tayo. Sa Silangan daw, may tao pa. Hanggat may tao doon, may mission pa tayo. Hanggat may hindi ligtas, may ililigtas tayo through Jesus Christ. Yan ang mission natin. Hanggat may hindi pa ligtas, ililigtas natin lahat yan. Sinong masaya at may direksyon ang ginagawa natin? Ipapakilala natin si Jesus. At mamaya, yung pagpapakilala kay Jesus, yung taong yun, papasok si Jesus sa buhay niya at mamaya, kitang-kita mo na ang ebidensya, may Diyos na sa puso at binabago na ni Lord ang buhay ng taong yon. Binabago na, bakit? Nakakarinig na ng word. At mamaya yung word, si Jesus nangungusap na sa puso.
Sino nakapansin dito habang nakikinig ka lang, mamaya-maya parang, alam mo yon, inside, parang tinatamaan ka, no? Minsan, pipigit ka lang, mamaya naiiyak ka na. Lord, sorry. Alam mo, mamaya, pag inuna mo si Lord, benefits. Talagang benefits. You know? All of this is for your benefit. Benepisyo mo talaga. Kaya humanda ka. Ngayong 2026, sama-sama tayong ipagpepre ang mga mahal natin sa buhay. Sama-sama tayo mag-iimbita. Walang humpay, walang tigil. Lahat tayo ay mag-aalaga. Amen? Sino dito mga AG leader? Yung mga nag-aalaga ng tao, humanda ka, lalaki ang bilog na inahandle mo ngayon 2026. Woo! Paano bilog po gagawin natin? Simulan dito sa stage, mamaya pa ito na. Ang laki ng bilog ka. Paano magtatanungan kaya yon? Ngayon 2026, hindi ka papayag na yung kapamilya mo, katrabaho, kaibigan, hindi mo may isasama. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan natin dito, buhay na walang hanggan. Hindi ang usapan dito ay isang araw lang. Hindi ang usapan dito ay 1 week, 3 weeks, no? Ang usapan dito, eternal life. Sama-sama tayo sa layuning ito, kaya seryosohin mo na ito. There will be a great Thanksgiving. Ano po yung great Thanksgiving? Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Pag ikaw ay kinuha na ni Lord, nasa langit ka na, no? Hahanapin mo yung mga taong nag-invite sa iyo. Thank you, thank you. Wala ako doon, mainit. Magpapasalamat ka talaga. Kaya naman, by God's grace, bigyan tayo ni Lord ng capability, capacity, na maraming maimbita. Bigyan tayo ng mas malaking influence sa mga tao. Bigyan tayo ng yaman. Why? Buong barangay. Punta sa church, makinig ng word. Bakit? Papakinig ko kayo lahat. Gagamitin ang kayamanan ng mundong ito para maraming makakilala kay Kristo. Amen? O meron kang position, president ka na kung ano man. O, president ako. Okay, unahin natin. Mag-share ka muna ng gospel. Mag-i-invite ka muna. Bakit? May position ka eh. Gamitin mo yan. Lahat ng meron ka ay pwedeng gamitin para maraming makakilala sa Panginoon. Anong meron ka? May katrabaho ka. May kaklase ka. May teacher ka. Kahit yung teacher mo baka hindi pa alam ito. May kapitbahay ka. Kahit medyo galit ka doon sa kapitbahay mo. Sige, okay lang. Mahalaga pa rin yung kaluluwa ng kay Kristo. Kahit medyo galit ka at lagi ng tuwing umaga. Okay lang. Invite mo. Pag nakakilala kay Lord, mamaya, yan ang unang magsusorry sa'yo. Pasensya ka na ha, maingay kami ha. Walang hihinto. At least, alam mo ang dapat unahin, yung pinapauna ni Lord. Amen? O, sino ditong sasabihin niya na si Lord na talaga ang una? Sigurado ha? Pag ikaw may inuna kang iba, pupuntang kita sa bahay niyo. Sabi ko sa'yo, dapat si Lord na ang una. At tatandaan mo, napakadaming maghahanap sa'yo dito. Napansin mo? Ang dami-dami nagchat-chat sa iyo. Pag nawawala ka, minsan nga nagko-comment, nagpaparamdam yun, ay, ang cute naman. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ko matanda Sunday. Mga nagpaparamdam niya sa'yo. Bakit? May iba ka kasing inuna. Pero wag ka maganda, hindi kami hihinto hanggat ikaw ay may love kay Lord. O I declare, starting ngayong linggong ito, hindi ka na-absent. Sabi mo sa katabi mo, uy, seryosohin mo yun, oh. Abay, seryosohin yun. Aba naman, nag-aalaga ka na ng mga tao, yung in-invite mo, naroon pa kayo sa iyo. Huwag ka na absent. O ito pa, dagdagan na natin para mas mataas ang level. Friend, hindi ka na malilate. Malakas yung amen sa likod. Siyempre, mabiyaya si Lord. Pero alam mo, ang iyong kilos
ay resulta lamang ng pag-ibig mo kay Lord. Kaya ngayon pala, ayusin mo na. In conclusion na ako, verse. In conclusion, 2 Corinthians chapter 5, verse 1. For we know that when this earthly tent we live in is taken down. Yan ha. That is when we die and leave this earthly body. Ito na yan ha, the tent. This is the tent. Ito po ay babalik sa lupa. And when we die and leave this earthly body, so ibig sabihin, aalis tayo sa katawang ito. So ang hindi ito ang tunay na ikaw ay ang kaluluwa mo. Okay? That's the real you, yung kaluluwa. Ito na. We will have a house in heaven! Woo! Sabi ko sa inyo makakapit pa ako sa langit. Ano sabi dyan? We will have a house in heaven. An eternal body made for us by God Himself. Ano ibig sabihin? Yung earthly body, pag namatay ka, babalik sa lupa. Pero pag punta mo sa langit, bibigyan ka ng bagong katawan. Heavenly body. Pastor, ano yung eternal body? Ano yung eternal body? Yung eternal body, wala nang mararamdamang pain. Hindi na edad. Hindi na nakakaramdam ng sakit. Perfect body yon. Gawa yon, body pang langit. Made for us by God. Grabe, may inihanda pala si Lord na katawan mo doon. And not by human hands. So, na-excited bumalik doon. Sabi ng isa, huwag mo na ngayon. May gagawin pa ako Anong gagawin mo? Ano na naman gagawin? Pang-earthly na naman yan baka pang-lupa na naman yan. Pastor, sigurado na ako. Alam ko na gagawin ko. Ano gagawin mo? Sisiguraduhin kong marami akong ipapakilala sa iyo, Panginoon. Sisiguraduhin kong maraming tao makakilala sa iyo. At hindi ako papayag habang may hininga. Sabi nyo nga po, habang may hininga. Kahit medyo mabaho yung iba. Okay? Habang may hininga, lahat tayo ay magdadala ng mga tao sa panahon ng Panginoong Yesus. Habang may hininga, habang may lakas, tayong lahat ay gagamitin natin ang buhay para kay Lord. Kasi yung darat na natin doon, bahay. At panghabang buhay yun. Sino po din yung mga first timer? Tapos nga po ang kamay dyan. Hello, welcome po, welcome. Sabi naman ng mga first timer, ang pogi ng pastor nyo. Biyaya lang po. Sabi naman, ang bata naman ng pastor nyo, sadya po akong bata pa lang. Kasi naintindihan ko po ito, sinurrender ko na po ang buhay ko kay Lord, by God's grace. Bakit? Dito rin naman pupunta. Di ka po? Doon din naman napunta. Sa langit din naman, ipiprepare ko na yung langit na mas maganda. Tama? Habang bata pa lamang, magpagamit ka na kay Lord. Sino dito mga youth? Mahaba-haba pa ang labanan nyo. Makakapagpadala pa kayo ng materyales sa pagpapagawa ng bahay sa langit. Makakapagpagawa pa kayo doon ng mga hanggang mga 100 floor. Pero alam nyo, may verse din po nagsabi, hindi lang bahay May bahay ka doon, yes. Pero alam mo, mamamahala ka sa langit ng mga mundo. Anong mga mundo? Mamamahala ka ng another earth, another mundo. So, ibig sabihin, bawat mundo, may Kristiyanong namamahala sa mga tao. Imagine mo, hindi na lang earth. Pagdating ng panahon, nasyon-nasyon, ang lahat na magbuburi sa Panginoon. Sino dito gusto niya ma-feel kung anong meron sa langit? Parang nakaka-excite yun, Wala yun sa notes ko, wala sa notes. Sino dito gustong ma-feel kung anong presence meron sa darat na natin doon? Kung gusto mo na, come on! Tumayo ka! Tumayo ka! At sa oras na to, humanda ka! Ipaparamdam ng Diyos ang kakaibang presensya sa lugar na to! Yung presence na panlangit, yung joy na hindi mo makikita sa labas kundi sa presensya niya lang.
You are blessed today. You are blessed today, kapatid. Close your eyes. Open your heart. Close your eyes. Open your heart today. If you want to raise your hands, come on, church. Ito ang hinahanap ng puso mo. Ito ang pupuno sa'yo. Kakaibang presensya ng Diyos ang mararanasan mo ngayong oras na ito, Lord God! Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sunday, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Sunday, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Sunday, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Author of Savior, He can move the mountains. Let the people sing. For the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sa lahat ng taong narito na gustong mag-surrender ng buhay nila sa Panginoon, sabihin mo ngayong oras na to, Panginoon, isino-surrender ko ang buhay ko sa iyo. Panginoong Jesus,
Ikaw ang aking tagapagligtas. Wala nang iba. Panginoong Yesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At biyayaan niyo po ako na makapaglingkod sa iyo. Simula ngayon hanggang sa dulo ng aking buhay sa lupa. Sino po dito gusto niya maglingkod talaga kay Lord? Right now, kung meron mang sagabal sa magiging paglilingkod mo kay Lord, kung ang sagabal ay kalusugan, may nararamdaman ka, itaas mo yung kamay. Kung ang sagabal, kulang ka sa finances, itaas mo yung kamay. Kung ang sagabal, masyado kang busy, itaas mo yung kamay. Right now, sige, kung meron mang sagabal na naiisip ka sa iyong paglilingkod kay Lord, itaas mo ang iyong kamay. And right now, in the mighty name of Jesus, I declare, Lord, lahat ng bagay na yan ay ilagay mo sa paanan mo, Panginoon. Lord, I declare healing! Healing! Right now in Jesus' name, healing! Yung may nararamdaman sa katawan, hawakan mo yung parte ng katawan mo na may sakit. Right now in the mighty name of Jesus, healing flow right now. Manampalataya ka. By faith, you are healed. Sa nangangailangan ng increase, right now, Lord, payamanin mo ang bawat isang narito. And by God's grace, magamit ang kayamanan na yan para mas marami ang makakilala sa iyo, Panginoon. At kung meron mang sagabal, Lord, tunawin mo ito ng iyong apoy. Lahat ng sagabal, kabisihan, yung karir, yung partner, yung jowa, right now, Lord, ayusin mo ang schedule ng bawat isa. Ayusin mo ang prioridad ng bawat isa. Starting now, 2026, Lord, ang buhay namin ay sa'yo lang. Ang buhay namin ay sa'yo lang. Come on! Ang buhay ko ay sa'yo lang, Panginoon. Worship the King! Shout to God! Isigaw mo! Ang buhay namin ay sa'yo! And right now, kung meron man dito sa lugar na to na hindi ka makalaya sa kasalanang yan, sasabihin ko sa'yo, luluhod dyan sa paanan ng Panginoong Jesus. Yang kasalanan na matagal mo nang pinaglalabanan, luluhod yan sa paanan ng Panginoong Jesus.
magtatagumpay ka dyan! Kaya ngayon, ilaban mo sa worship! Come on! Ilaban mo sa pag-awit sa Panginoon! At sasabihin mo, Lord! Awitan mo si Lord! Shout to God! Shout to God! What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my Savior. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sige kapatid, itaas mo ngayong kamay. Huwag kang mahihiya. Father God, right now, itong mga kamay na to, Panginoon, Lord, ito yung mga tao. Iparamdam mo ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Lord, pasukin mo ang puso ng bawat isa. Pasukin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At huwag mong hayaan na ni isa sa mga taong ito ang mawawalay sa iyo. In Jesus' name. And Father God, I declare, Lord, ang bawat isa ngayong 2026 ay mas malalalim ang relasyon sa iyo. Mas lalalim ang pag-worship sa iyo, ang pananalangin, ang pag-devotion, Panginoon, ang paglapit sa iyo. Lord, hindi issue ang Sunday service, hindi issue ang tithes, hindi issue ang first fruit, hindi issue ang lahat ng bagay na ibinibigay namin sa iyo, Panginoon. Father God, salamat po. Biyayaan niyo po kami na araw-araw ng buhay namin, ikaw ang piliin namin, Panginoon. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.